Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 07 May 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Isaiah chapter 30. Walang kabuluhang pakikipagkasundo sa Ehipto. Basa. Isaiah chapter 30 verse 1, sinabi ni Yahweh, kawawa ang mga Israel na anak na ang ginagawa'y hindi ayon sa aking kalooban, nakikipagkaisa sila sa iba ng labag sa aking kagustuhan, palala ang kanilang kasalanan. Verse 2, nagmamadali silang pumunta sa Ehipto upang humingi ng tulong sa Paraon, ngunit hindi man lamang sila sumangguni sa akin. Pakisabayin ako ng basa guys, para pare-pareho tayo dito matuto. Isaiah chapter 30 verse 3, mabibigo lamang kayo sa hinahangad ninyong tulong at kahihiyan lamang ang idudulot ng inaasahan ninyong proteksyon. Verse 4, bagamat nasa Zoan ang kanilang mga pinuno at ang mga sugot nila'y umabot pa hanggang Hanes. Verse 5, papapahiya lamang kayong lahat dahil sa mga taong walang pakinabang, hindi naman tumutulong at hindi rin maaasahan, wala silang matatamo kundi kabiguan at kahihiyan. Nagmamadali ako guys magbasa kasi sobrang haba nito. Okay, Isaiah chapter 30 verse 6. Ito ang mensahe ng Diyos tungkol sa mga hayop sa katimugang disyerto, sa lupain ng kaguluhan at dalamhati, sa lugar na pinamamahayan ng mga leon, ng mga ulupong at mga lumilipad na dragon. Ikinakarga nila ang kanilang kayamanan sa mga asno at mga kamilyo upang ibigay sa mga taong walang maitutulong. Verse 7, ang bansang Ehipto'y hindi maasahan, kaya tinawag ko siyang inutil na dragon. Tumangging makinig ang Israel. Isaiah chapter 30 verse 8, halika at isulat mo sa isang aklat kung anong ori ng mga tao sila, upang maging tagapagpaalala magpakailanman kung gaano kalaki ang kanilang kasalanan. Verse 9, sapagkat sila'y mapaghimagsik laban sa Diyos, sinungaling at ayaw makinig sa aral ni Yahweh. Verse 10, sinabi nila sa mga tagapaglingkod, huwag kayong magsasabi ng katotohanan, at sa mga propeta huwag kayong magpapahayag ng tama. Mga salitang maganda sa aming pandinig ang inyong banggitin sa amin, at ang mga hulang hindi matutupad. Isaiah chapter 30 verse 11, umalis kayo sa aming daraanan, at ang tungkol sa banal na Diyos ng Israel ay ayaw na naming mapakinggan. Verse 12, kaya ito ang sabi ng banal na Diyos ng Israel, tinanggihan mo ang aking salita, at sa pang-aapi at pandaraya ka nagtiwala. Verse 13, kaya darating sa iyo ang malagim na wakas tulad ng pagguho ng isang marupok na pader na bigla na lamang babagsak. Verse 14, verse 14 guys, madudurog kang parang palayok na ibinagsak ng walang awa, wala kahit isang perasong malalagyan ng apoy o pansalok man lamang ng tubig sa balon. Magtiwala kay Yahweh. Verse 15, sinabi pa ng Panginoong Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, maililigtas kayo kapag kayo'y nagbalik loob at nagtiwala sa akin. Kayo'y aking palalakasin at patatagin, ngunit kayo'y tumanggi. Verse 16, sinabi ninyong makakatakas kayo sapagkat mabibilis ang sasakyan ninyong kabayo, ngunit mas mabibilis ang habol sa inyo. Verse 17, sa banta ng 1,100 tatakas, sa banta ng 5 tatakas ang lahat, matutulad kayo sa tagda ng bandila na doon na iwan sa tuktok ng burol. Verse 18, ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan, sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Pagpapalain ng Diyos ang Kanyang bayan. Isaiah chapter 30 verse 19, mga taga Jerusalem, hindi na kayo mananaghoy kailanman. Si Yahweh ay mahabagin. Kayo'y diringgin niya kapag kayo'y tumawag sa Kanya. Verse 20, kung ipahintulot man niya na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Verse 21, saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang Kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Verse 22, tatalikuran na ninyo ang mga Diyos-Diyosang yari sa pilak, at gintong ibabasura ninyo ang mga iyon nayari sa pilak. At yung verse 22 guys, pakiulit. Tatalikuran na ninyo ang mga Diyos-Diyosang yari sa pilak at ginto.
Ibabasura ninyo ang mga iyon at sasabihing lumayo kayo sa akin. Verse 23, bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan naman ay manginginain sa malawak na pastulan. Verse 24, ang mga baka at asno na ginagamit ninyo sa pagsasaka ay kakain sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Verse 25, mula sa matataas ninyong mga bundok at urol aagos ang mga batis, pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagbuksa at pagwasak sa mga tore. Verse 26, magliliwanag ang buwan na animoy araw, at ang araw na may magliliwanag ng 7 ibayo, parang liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama. Ito ay mangyayari sa araw na gamutin at pagalingin ni Yahweh ang sugat ng kanyang bayan. Pag ang araw guys sobrang tingkad ng araw, sobrang naman yun, nakakasunog ng balat. Pero dito okay lang. Paparusahan ng Diyos ang Assyria. Isaiah chapter 30 verse 27, tingnan ninyo, dumarating na si Yahweh, nag-aapoy sa galit sa gitna ng mga ulap. Ang mga labi niya ay nanginginig sa galit at ang dila niya ay tila apoy na nagliliyab. Anong ang Assyria, paparusahan daw ang Assyria guys. Bakit gano'n? Noong araw, lagi silang pinaparusahan. Sa generation natin ngayon, wala nang parusa-parusa. Katulad natin sa Pilipinas, gusto lang natin ng kapayapaan, walang gulo, wala lahat. Basta wala lang bang gira-gira. Ayaw ng bansa natin ng ganyan. Kasi nga, nadala na tayo nung panahong almost 400 years tayong sinakop ng Espanya. Talaga naman. Diba ang lupit noon guys? Sasakupin ka ganang katagal. Okay, dito na tayo sa paparusahan ng Diyos ang Assyria. Ulitin ko lang ha. Verse 27, tingnan ninyo, dumarating na si Yahweh, nag-aapoy sa galit sa gitna ng mga ulap, ang mga labi niya nanginginig sa galit at ang dila niya tila apoy na nagliliyab. Isaiah chapter 30 verse 28. Magpapadala siya ng malakas na hangin na tila bahang tumatangay sa lahat ng madaanan. Hala, nakakatakot naman to guys. Verse 28, magpapadala siya ng malakas na hangin na tila bahang tumatangay sa lahat ng madaanan. Wawasakin ito ang mga bansa at wawakasan ang kanilang masasamang panukala. Isaiah chapter 30 verse 29, masaya kayong aawit sa pagdiriwang ninyo sa gabi ng banal ng kapistahan at sa himig ng tugtog ng plauta aakyat kayong masaya sa bundok ni Yahweh, ang tagapagtanggol ng Israel. Verse 30, maririnig ang makapangyarihang tinig ni Yahweh at makikita ang pinsalang idudulot ng kanyang kamay dahil sa tindi ng galit, na parang apoy na tumutupok at hanging rumaragasa kung may malakas na bagyo. Verse 31, paghaharian ng takot ang mga taga-Assyria kapag narinig nila ang tinig ni Yahweh na nagbabanta ng pagpaparusa. Verse 32, ang bawat hampas ng parusang igagawad sa kanila ni Yahweh ay may kasaliw pang tunog ng mga tamborin at lira. Verse 33, Verse 33 guys. Isaiah chapter 30 verse 33. Matagal nang nakahanda ang lugar na pagsusunugan. Matagal nang nakahanda ang lugar na pagsusunugan sa hari, isang maluwang at malalim na lugar. Hindi mamamatay ang apoy dito at hindi rin mauubos ang panggatong. Ang hininga ni Yahweh na parang nag-aalab na asupri ang patuloy na magpapalagablab sa sunugang iyon. Kakatakot naman. Bukas na itong chapter 31 guys. Mahaba-haba eh. Bakit mahaba ba yung ngayon? Or mabagal lang ako magbasa? Bukas na ito. Malapit na tayong umuwi sa Pilipinas. Ilang tulog na lang. And thank you nga pala Father God sa mga good blessings na dumating sa atin. And syempre gabayan mo kaming maglalakbay
Tulad ng aking mga amo, maglalakbay din sila sa ibang bansa. Ako naman maglalakbay sa atin sa Pilipinas. Gabayan niyo po kami, Father God. Okay, for 08 May 2024. Ang bilis talaga ng araw, no? Malaya natin yan, tapos na naman yung May. Ang bilis pa naman ng araw pag nagbakasyon ka. Parang ano lang, para lang nagpunta ka ng Divisoria tapos babalik ka na naman ng Pilipinas, Hong Kong. Bye everyone, God bless.